Noong 2022 umasa ng malaki ang Russian fighter jets sa modernong radar-guided missiles laban sa Ukrainian aircraft para sa labanan lampas sa abot-tanaw. Kapag naging malapitan ang labanan, parehong bumunot ng sandata ang dalawang panig. Iyan ang naging gulugod ng aerial warfare sa loob ng 7 dekada. Isang heat-seeking missile na literal na nagbigay kahulugan sa makabagong air-to-air combat, ang AI-SHARM Sidewinder. At hindi lang ito basta isa pang missile sa napakalawak na arsenal ng Amerika. Ito ang sandata na nagbago ng aerial combat mula sa barilan ng mga eroplano tungo sa eksaktong labanan gamit ang mga missile. Nakamit nito ang daan-daang tagumpay sa iba't ibang labanan sa loob ng 7 dekada. At nananatili itong napakahalaga, kaya't itinuturing pa rin ito ng mga modernong militar bilang isang hindi mapapalitang bahagi ng kanilang doktrina sa air superiority. Mahigit 100 at 10,000 Sidewinder ang nagawa mula 1,900 at 56, kaya isa ito sa pinakamaraming nagawang weapon system sa kasaysayan. Pero hindi lang sa dami nasusukat ang buong kwento. Kahanga-hanga sa Sidewinder kung paano ang missile na inisip noong unang Cold War ay patuloy na nagbabago para manatiling epektibo laban sa mga banta na wala pa noon. Mula sa mga supersonic na Soviet fighter hanggang sa mga subsonic na Iranian drone, alamin natin kung paano binago ng isang missile ang labanan sa himpapawid at bakit ito kinatatakutan pa rin ng mga kaaway ng Amerika. At para magawa yan, kailangan nating ibalik ang oras sa halos 80 taon noong late 1900 at 40 ang labanan sa himpapawid ay nasa 100. Napatunayan ng ikalawang digmaang pandaigdig na ang pagiging dominante sa himpapawid ay maaaring magtakda ng resulta ng buong kampanya. Pero ang mga piloto ay bumabagsak pa rin ng kalaban gamit ang baril tulad noong 1914, mas bumibilis na ang mga eroplano kaya lalong mahirap. At kadalasang imposible ang tradisyonal na pagpapaputok ng baril. Nagmula ang solusyon sa maliit na grupo ng pisiko sa Naval Air Weapons Station China Lake, pinamunuan ni William B. McLean. Noong 1946, sinimulan ni McLean at ang kanyang grupo ang pag-develop ng tinawag nilang heat homing rocket. Ginamit ng mga Aleman ang konseptong pinasimulan ng German na mananaliksik noong ikalawang digmaang pandaigdig upang magsagawa ng eksperimento gamit ang infrared guidance systems. Gamit ang reticle na umiikot na disk para matukoy ang heat signature ng makina ng kalabang eroplano. Ang umiikot na salamin sa reticle, kapag sinamahan ng static na salamin, ay nagbuo ng tuloy-tuloy na signal para matukoy ng onboard computer ang pinagmumulan ng init tungkol sa direksyon ng paglipad ng misil. Noong 1950 may gumaganang prototype na ang grupo ni McLean at pinili ang pangalang Sidewinder mula sa ahas na sensitibo sa init sa disyerto ng California. Gaya ng reptilyang pinagmulan ng pangalan, hinahanap ng misil ang biktima gamit ang thermal radiation. Ang unang live fire test ay ginawa noong Setyembre 3, 1952. Kasunod ang unang matagumpay na pag-intercept noong Setyembre 11, 1953. Napakaganda ng naging resulta, kaya agad na nagpakita ng interes ang United States Navy at Air Force. Pagsapit ng 1954, maraming pagsubok na ang naisagawa. At kumbinsido na ang militar na may hawak silang bagay na magbabago ng laro. Simple pero elegante ang disenyo ng Sidewinder. Ginamit nito ang maliliit na canard sa ilong para kontrolin gamit ang mainit na usok ng tambutso sa unang mga modelo. Para makatipid sa bigat at pagiging komplikado, iniiwasan ng mga inhinyero ang aktibong roll stabilization. Sa halip gumamit sila ng matalinong roller on wheels sa bawat buntot na palikpik na gumagamit ng gyroscopic na puwersa para panatilihing matatag ang misil. Ang warhead ay isang simpleng disenyo ng tuloy-tuloy na bakal na pamalo na sasabog bilang isang singsing ng mabilis na metal na pira-piraso para mapalaki ang tsansa ng nakamamatay na pinsala. Kahit ano pa ang anggulo ng tama, ang guidance system ay kaparehong kahanga-hanga. Ang missile ay gumagamit ng proportional guidance para mapanatili ang parehong anggulo ng pananaw sa target. Sa halip na habulin ang target, tinatantiyan ng missile kung saan pupunta ang eroplanong target bus sa anggulo ng paglapit at doon ito tumutungo. Sa bawat ikot ng seeker system, gumagawa ito ng maliliit na pagwawasto ng anggulo para umayon sa orihinal na direksyon. Noong 1956 ang unang production model na tinawag na Air Intercept Missile, SHARM-A Alpha,
ay pumasok sa serbisyo ng mga fighter squadron ng hukbong dagat ng Estados Unidos. 240 na pulang sa mga missile na ito ang ginawa bilang operational trial run. Napatunayan nilang gumagana ang konsepto. Kaya noong 1958, sinimulan ang full rate production ng pinahusay na air intercept missile, Shyam-B Bravo model. Mga 80,000 AIM-Shyam-B ang ginawa mula 1,900 at 58,100 at 62 at naging standard na heat-seeking missile ng kanluran. Kahit first class noon, may ilang limitasyon pa rin ito. Ang infrared seeker nito ay kayang mag-track ng target sa 4 na digring kono sa likod ng eroplano. Kaya kailangan pumuwesto sa likod at ibabaw ng target ang nagpapalipad. Hindi nito kayang pag-ibahin ang heat signature ng target mula sa araw, ulap, o kahit mga reflection mula sa lupa. Ibig sabihin, karaniwang inirerekomenda na ilagay ang araw sa likod mo. Maaaring ituring ng Sidewinder ang araw bilang target at subukang tuluyang umalis sa mundo. Mas maganda pa rin ito kaysa subukang barilin ang kalabang eroplano sa ere. Ang unang laban ng Sidewinder ay nangyari noong taglagas ng 1958 at 58 habang tumitindi ang ikalawang krisis sa Taiwan Strait. Ang People's Republic of China at Taiwan ay sangkot sa matitinding labanan sa himpapawid sa ibabaw ng Taiwan Strait. Dahil sa madalas na pagsiklab ng mga dogfight, nagpadala ang Chinese People's Liberation Army Air Force ng mga bagong Mikoyan Gurevich, 17 fighter na mas mataas ang kakayahan kumpara sa mga luma ng F-86 Sabre jet ng Taiwan sa isang lihim na programa. Nagmadali ang United States na magpadala ng batch ng nooy bagong air intercept missile, Shyam-B Sidewinder sa Taiwan. Isang grupo ng mga United States Marine ang nagtrabaho ng walang tigil para baguhin ang mga sabre upang makakarga ng mga missile. At noong Setyembre 24, 1958, unang ginamit sa labanan ang Sidewinder. Maraming Chinese na eroplano ang pinabagsak ng sabre gamit ang Sidewinder. May hindi bababa sa 2 Mikoyan Gurevich, 15 na nakumpirmang napabagsak, na siyang unang matagumpay na air-to-air missile kills sa kasaysayan. Sa kabila ng kakulangan ng Sidewinder, napatunayan itong force multiplier. Walang kahit anong maihahambing ang Eastern Bloc noong panahong iyon. At ang mga pilotong Chino ay natagpuang walang magawa laban sa isang sandatang hindi nila nakikita na dumarating. Hindi magtatagal ang hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan. Sa isang labanan sa himpapawid noong Setyembre 28, 1958, tinamaan ng Sidewinder ang MiG-17 ng China pero hindi sumabog. Sumabit ng buo ang misil sa katawan ng eroplano at nagawang mapalapag ng piloto ang kanyang nasirang sasakyang panghimpapawid. Agad na nakuha ng Unyong Soviet ang hindi sumabog na misil na ito at ginaya nila ito upang maging sarili nilang heat seeker na naging K-13 na may NATO designation na air-to-air, 2 atol. Sa puntong iyon, ang disenyo ng Sidewinder ay technical na naka-impluwensya sa mga doktrina ng air-to-air ng buong mundo. Kung ang Taiwan Strait ang nagpasimula sa Sidewinder, sa Vietnam naman ito ginamit ng mas malawakan at ambisyoso. Bago ang digmaan, ang Department of Defense Testing ay optimistikong nagpredikta na ang air intercept missile, Shyam Sidewinder ay magkakaroon ng humigit kumulang 60% posibilidad ng pagpatay. Hinulaan ng Pentagon na mamamayani ang mga Amerikanong fighter gamit ang revolusyonaryong sandata. Pero sa totoong labanan sa Vietnam, bihira tamaan ng unang Sidewinder models. 10% lang ang pagkakataon. Nakagugulat ito sa mga commander, pero hindi na rin kapag inalala. Ginawa ang mga optimistikong pre-war na pagsubok sa mga target na hindi umiilag, lumilipad sa predictable na pattern, at kadalasan ay may pinalakas na infrared signature para mas madali matunton. Hindi ganoon ang tunay na labanan. Sa ere ng Vietnam, nakipaglaban ang mga Amerikanong piloto sa mabilis na Mikoyan Gurevich, 17 at MiG-21 na minamaneho ng bihasang piloto ng Hilagang Vietnam. Ang mga eroplanong ito ay gumagawa ng mararahas na pag-iwas, kayang makawala sa missile lock gamit ang matitinding G-force, at lumilipad sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Dahil dito, humina ang infrared seeker ng Sidewinder. Dahil sa mahigpit na patakaran ng digmaan, napilitan ang mga piloto na lumaban ng malapitan
Kaya naging kahinaan ng Sidewinder ang limitasyon nitong umatake lang mula sa likod. Noong kalagitnaan ng 19 na 6 na pungs, napansin ng Navy at Air Force ang pangangailangan para sa mas mahusay na Sidewinder. Ngunit magkaiba ang kanilang naging hakbang. Nagkaroon tuloy ng pagkakahati sa pagdevelop ng missile. Nauna ang solusyon ng Navy sa pamamagitan ng Air Intercept Missile. Siyam-D Delta noong 1965. Ang pinaka-revolusyonaryong upgrade nito ay ang pagpapakilala ng nitrogen-cooled infrared seeker. Sa pamamagitan ng pagpapalamig sa detektor, lubos na napabuti ng Air Intercept Missile. Siyam-D ang sensitivity nito. Ibig sabihin, kaya nitong subaybayan ang mga target sa mga kondisyon na imposible para sa mga naunang modelo. Ang Air Intercept Missile, Siyam-D, ay may bagong Hercules rocket motor na nagpapahaba ng abot hanggang humigit kumulang 115 milya, mas aerodinamikong ilong ng missile, at mas malawak na field of view na mga 25 degrees. Mahalaga, ipinakilala ang proximity fuse na nagpapasabog ng warhead kapag malapit sa target. Hindi na kailangan ng direktang tama. Mga 1,800 siyam missiles ang nagawa. At ang Navy ay patuloy nang gumagawa ng mga karagdagang upgrade. Nahihirapan ang Air Force dahil sa mas mababang kalidad ng Air Intercept Missile. Siyam-E Echo. Ipinakilala noong 1968. Nagkaroon ito ng mga pagpapabuti kumpara sa Air Intercept Missile. Siyam-B tulad ng thermoelectric cooling at mas magagandang electronics. Ngunit malayo pa rin ang agwat nito kumpara sa mga bersyon ng Navy. Ang problema ay nasa lohistika dahil kulang ang nitrogen cooling equipment sa launch rails ng United States Air Force para sa mga missile ng Navy. Ang record ng Air Intercept Missile, Siyam-E sa labanan sa Vietnam ay napakasama. Noong 1972, 71 na pagpapalipad ng Air Force ay nagresulta sa 6 lang na tagumpay o halos 8% na tagumpay. Ang mababang performance na ito ay naging kahihiyan at nagdulot ng panawagan para sa pagpapabuti. Batay sa pundasyon ng Air Intercept Missile, Siyam-D, ipinakilala ng Air Intercept Missile, Siyam-G Golf Model ang SIM or Sidewinder Expanded Acquisition Mode. Dahil sa tampok na ito, kaya ng missile seeker sundan ang radar ng eroplano o helmet sight at mag-lock sa target kahit hindi direkta sa linya ng paningin. Ngayon, hindi na kailangang itutok ng piloto ang ilong ng eroplano sa kalaban para makalak bago magpalipad. Walang hihigit sa tamang timing. Noong 1972 sa Operasyon Linebacker 1 at 2, nakakuha ang Air Intercept Missile, Siyam-G ng halos 46 na hit rate na bumubuo sa karamihan ng mga air-to-air kills ng United States Navy. Sa loob lamang ng ilang taon, ang Sidewinder ay mula sa 10% tagumpay ay umabot na sa halos 50. Napatunayan ng missile na sa tamang pagpapabuti at pagsasanay, kaya nitong tuparin ang layunin nito. Sinundan agad ng Navy gamit ang AIM Siyam H Hotel noong late 1972. Ito ang naging pinakamataas na disenyo ng rear aspect Sidewinder. Ito ang unang Sidewinder na gawa sa solid-state electronics, kaya natanggal ang marurupok na vacuum tube na madaling masira sa paulit-ulit na paglapag sa carrier. Mas mabilis ang tracking rate nito, umaabot ng 20 degrees kada segundo, at mas malalakas ang actuator. Dahil dito, naging napakaliksi nito lalo na sa mababang altitude kung saan madalas ang dogfight. Nakuha rin ng Air Force ang sariling pinahusay na version gamit ang Air Intercept Missile, Siyam-J Juliet noong 1972 na may mas mahusay na maneuverability at solid-state na mga bahagi. Nahuhuli pa rin ito sa pamantayan ng Navy na may humigit kumulang 13 kill rate. Humigit kumulang 7,000 JN series na naging Air Intercept Missile, Siyam-P series, ang gagamitin noong dekada 70 at 80, pati ng mga bansang nag-import nito. Matapos ang Vietnam, nagpasya ang United States Air Force na itigil ang sariling Sidewinder development at sumanib sa Navy. Ang Air Intercept Missile, Siyam-L5, na inilabas noong 1977, ang unang Sidewinder na kayang umatake ng target mula sa kahit anong anggulo.
hindi lang likuran. Ang tagumpay ay bunga ng muling dinisenyong seeker. Ngayon, natutukoy na ng missile ang banayad na init mula sa katawan ng eroplano, lagusan ng makina, at pati aerodynamic heating sa mga pakpak. Sa madaling salita, naayos nito ang pangunahing depekto ng missile. Nagpakilala rin ang Air Intercept Missile, SIAM-L, ng mas pinabuting pagpapalamig gamit ang sariling argon gas system sa ilong ng missile. Ibig sabihin, kahit anong eroplano ay pwedeng magdala ng 5 nang walang espesyal na pagbabago. Malaking bentahe ito sa lohistika. At nalutas ang karamihan ng problema ng Air Force sa pagpares ng missile sa eroplano. Tumpak na pinapasabog ng bagong laser proximity fuse ang warhead. Pinipigilan ng updated na guidance logic ang missile na mawalan ng lock kapag gumalaw ang target sa gilid ng field of view. Pero marahil ang pinakamahalaga, ang IM-SIAM-L ay may annular blast design na may 2 patong ng tuloy-tuloy na bakal na umiikot ng mabilis. Kapag sumabog, ang mga umiikot na pirasong ito ay literal na kayang butasin ang katawan ng target. Kahit pa sumabog ang missile sa hindi tamang anggulo o lumampas ng ilang talampakan. Nagsimulang gawin ang IM-SIAM-L noong 1977 ngunit unang nagamit sa laban noong Agosto 11, 1981. 2 F-14 Tomcat ng United States Navy ang lumaban sa mga Su-22 fighter jet ng Libya sa Gulf of Sidra sa araw na iyon. Nagpalipad ng Sidewinder ang bawat Tomcat at natumba ang kalaban. Ang tunay na patunay ay dumating noong 1982 sa digmaan sa Falklands. Ang mga British Harrier pilot na may Air Intercept Missile, SIAM-L, ay nagkaroon ng halos 80% kill rate laban sa Argentine fighters. Ang Sidewinder ang naging dahilan ng 17 kumpirmadong tagumpay sa ere at 2 pang pinagsaluhang kill. Ito ay isang napakalaking pag-angat mula sa 10-15% performance ng mga naunang henerasyon at nagpatibay sa maalamat na katayuan ng Air Intercept Missile, SIAM-L. Noong huling 1982 na develop ang Air Intercept Missile, SIAM-M-Mike, na may all-aspect capability at disenyo, ngunit may mahahalagang pagpapabuti batay sa karanasan sa labanan at umuunlad na teknolohiya. Pinakaimportanteng upgrade ang pinahusay na infrared countermeasures. Infrared countermeasures dahil nakadevelop na ang kalaban ng mas magaling na flare at infrared jammer. Ang guidance control section ng Air Intercept Missile, SIAM-M, ay gumamit ng advanced signal processing para matukoy ang tunay na target at mga pain. Nagpakilala rin ang missile ng low-smoke rocket motor na mas kaunti ang usok tuwing inilulunsad. Kaya mas kaunting babala sa kalabang piloto kapag may paparating na Sidewinder. Ang Air Intercept Missile, SIAM-M, ang pangunahing version ng Sidewinder noong huling bahagi ng Cold War at malawak itong ginamit, lalo na sa Gulf War. 1971, parehong ginamit ng mga fighter ng Air Force at Navy ang Air Intercept Missile, SIAM-M, sa labanan, pati na rin ng mga kaalyado ng United States sa digmaang iyon. Nakuha ng Air Intercept Missile, SIAM-M, ang lahat ng 10 air-to-air kills ng Sidewinder, habang ang ibang kills ay nagawa gamit ang radar-guided missiles sa mas malalayong distansya sa loob ng visual range. Pinagkakatiwalaan pa rin ang Sidewinder. Pagsapit ng huling bahagi ng 1970, dekada handa na ang mga inhinyero na dalhin ang Sidewinder sa teritoryong parang science fiction noong 1976 Hughes. Napanalunan ng Raytheon ang kontrata para paunlarin ang IM-SIAM X-Ray, ang ikatlong henerasyon ng Sidewinder. Ginamit muli ang ilang bahagi mula sa IM-SIAM-M para makatipid, gaya ng rocket, motor, warhead, at fuse. Lahat ng iba pa tungkol sa SIAM-X ay bago. Ang airframe ay muling dinisenyo para maging mas makinis at aerodynamic, kaya nabawasan ang drag at nadagdagan ang bilis at saklaw. Ang tunay na pagbabago ay nasa sistema ng paggabay at kontrol. Ipinakilala ng Air Intercept Missile, SIAM-X, ang thrust vectoring, na nagbigay dito ng kakayahang gumawa ng napakahirap na liko agad pagkatapos ng paglulunsad dahil sa imaging infrared seeker na pinalit sa spinning reticle na gawang makita at tumugon ng misil sa mga banta sa bagong paraan. Noon, hindi ito kayang gawin ng mga naunang Sidewinder. Kilala ang Air Intercept Missile, SIAM-X, sa matindi nitong off-bore sight capability.
Noon, dapat munang itutok ang Sidewinder sa direksyon ng target bago ilunsad. Ang Air Intercept Missile, SHAM-X gamit ang helmet-mounted sight, ay kayang kumuha ng target hanggang 90 degrees mula sa harap. At kahit nasa likod ng eroplano. Minsan, tinitingnan na lang ng piloto ang kalabang eroplano gamit ang helmet sight. Maririnig ang kakaibang ungol na nagsasabing nakalak na at saka magpapaputok. Kahit na nasa gilid ang kalaban, dahil sa sobrang liksi ng missile, kaya nitong lumiko at tamaan ang target kahit malapit lang nang hindi sumusobra sa target. Pumasok sa serbisyo ang Air Intercept Missile, SHAM-X noong mga 2003 at patuloy itong pinahusay mula nang ipakilala ang Block 2 variant noong mga 2012. May built-in na data link ito na hiniram mula sa Air Intercept Missile, 120 AMRAAM isang radar missile. Pinapayagan nito ang lock-on after-launch capability, kung saan maaring paputukin ng piloto ang missile kahit walang infrared lock at magbigay ng update sa target mula sa radar o sensor ng eroplano. Mahalaga ito sa stealth fighter na kayang magpalipad ng Air Intercept Missile, SHAM-X mula sa internal bay, kahit di pa nakikita ng seeker ang target, at makukuha ng missile ang lock habang lumalapit. Mahigit 5,000 air-to-air missile, SHAM-X missile ang nagawa para sa Estados Unidos at daan-daan pa ang naipadala sa mga kaalyado. Patunay ng halaga ng air-to-air missiles sa ika-21 siglo. Noong mid-2000 at 10S iminungkahi ng Raytheon ang isang ambisyosong upgrade para sa Sidewinder. Nilalayon ng Air Intercept Missile, SHAM-X Block 3, na sagutin ang hamon ng advanced electronic jamming at mga target na mahirap tukuyin. Dahil sa mas mataas na abot ng missile, pwede na itong gamitin sa maikli at katamtamang layo ng mga tungkulin. Kasabay ng AMRA, nakatanggap ng pondo ang Block 3 program pero kinansela ito noong 2000 at 15 bago umabot sa produksyon. Ang pagkansela ay nagbukas ng isang kawili-wiling estratehikong tanong. Bakit papatayin? Isang pag-upgrade sa alamat na sandata? Dalawang sagot ang maaring magturo sa katotohanan. Sa kabilang banda, malaki ang ipinagbago ng kalagayan ng mga misil. Ang mga modernong misil, gaya ng Air Intercept Missile, 100 at 20 AMRAAM, ay may saklaw na higit 100 milya at aktibong radar homing para umatake ng target na lagpas sa paningin. Para sa katamtamang distansya, pangunahing sandata ang mga misil na ito. Samantala, dahil mahusay na ang Air Intercept Missile, SHAM-X, sa malapitang labanan, maaaring hindi na sulit ang dagdag na pagdevelop kumpara sa gastos ng pagbili. Maaaring nagpasya ang Pentagon na mas mabuting panatilihin ang dalawang espesyalisadong uri ng sandata kaysa subukang gumawa ng isang misil na kayang gawin ang parehong trabaho ngunit wala namang perpekto. Sa kabilang banda, may malakas na argumento na ang kasalukuyang Air Intercept Missile, SHAM-X, ay ginagawa na ng napakahusay ang trabaho nito, kaya't ang mga susunod pang pagpapabuti ay magkakaroon na lang ng kakaunting dagdag na benepisyo. Kapag mataas na ang tagumpay mo sa mga pagsubok, magaling kahit walang nakatutok na baril, at may advanced na resistensya sa countermeasure, paano pa ito mapapabuti nang hindi na kailangan ng magastos at hindi tiyak na pananaliksik? Malaki sana ang gastos sa pananaliksik at pagdevelop ng Block 3, kabilang ang mga bagong motor, warhead, at pagsubok ng integrasyon sa iba't ibang eroplano. Layunin nito na dagdagan ng 48 kilometro ang epektibong abot. Kung may misil na may parehong gamit laban sa kalaban at lalong gumaganda ang air defense, baka hindi sapat ang epekto nito sa taktika para masabing sulit ang investment. Ipinapahiwatig ng pagkansela sa Block 3 na ang Sidewinder ay isang sandata na sobrang pinino, kaya ginagawa nito ng eksakto ang kinakailangan nitong gawin. Ang labis na pagpapalawak ng papel nito ay maaring pag-aaksaya lang, lalo na kung may ibang espesyal na sandatang kayang gawin ang mga iyon. Pinatunayan ng mga patuloy na labanan sa Ukraine at Gaza na nananatiling napakahalaga ng Sidewinder sa makabagong himpapawid na digmaan. Ipinakita ng digmaan sa Ukraine na hindi na garantisado ang pagiging dominante sa himpapawid, kahit pa laban sa mga sinasabing mas mahihinang kalaban. Ang Russia, sa kabila ng dami ng kanilang mga eroplano at missile, ay paulit-ulit na nabigong kontrolin ang himpapawid ng Ukraine. Naging masalimuot ang labanan. Parang chess na parehong umaasa ang magkabilang panig sa magkahalong plataporma.
Mula sa mga advanced na fighter jet hanggang sa mga eroplanong may propeller at sa patuloy na dumaraming mga drone. Dito namumukod tangi ang pagiging versatile ng Sidewinder. Kaya ng mga modernong air intercept missile, SHAM-X tumarget ng supersonic fighter jet at mababagal na reconnaissance drone. Kaya ng imaging infrared seeker nitong makilala ang iba't ibang target at ang liksi nito ay nagpapahintulot habulin ang mga target sa malawak na bilis. Iba ang paraan ng paggamit ng Ukraine sa Sidewinder. Nilagyan nila ng launcher ang naval drone at ginamit ito bilang remote-operated aircraft seeker. Unang beses sa mundo na gumamit ng Sidewinders bilang surface-to-air missile at nakapatay ng aircraft gamit ang naval drone. Pero marahil ang pinakakapana-panabik na adaptasyon ay mula sa Israel. Habang patuloy ang labanan kontra Hamas at Hezbollah, nakaranas ang Israel ng bagong banta mula sa mga drone. Ang mga drone ng Iran, gaya ng Shahid 136 ay mababa, mabagal, at may kaunting heat signature kaya mahirap targetin ng mga missile na pang jet fighter. Napansin ng mga inhinyero ng depensa ng Israel ang problema at binago ang AIM-SHAM-M Sidewinder stock gamit ang mas mahusay na seeker na idinisenyo para mas madaling matukoy at sundan ang mga drone. Ayon sa ulat, kabilang sa mga pagbabago ang mas pinahusay na algorithm na kayang matukoy ang banayad na infrared signature ng maliliit na makina ng drone at maiba ito sa ingay sa paligid. Ipinapakita ng pagbabagong ito ang pangunahing lakas ng Sidewinder, ang pagiging modular nito dahil subok na ang pangunahing disenyo ng misil. Makakapag-focus ang mga inhinyero sa pag-upgrade ng ilang bahagi nang hindi binabago ang buong sandata. Ang mga aral mula sa drone warfare sa Ukraine at Gaza ay kumalat sa mga militar ng NATO. Kung ang maliliit at murang drone ay kayang magbanta sa mamahaling sasakyang panghimpapawid at mga pasilidad sa lupa, nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahan at maikling abot na misil na kayang pumatay sa mga ito. Ginagampanan ng Sidewinder ang papel na ito bilang reserbang pinagkakatiwalaan ng mga piloto kasama ng mas bagong sistema. Mayroon ding psikolohikal na aspeto. Sa panahong uso ang hypersonic missiles, directed energy weapons, at artificial intelligence, may gaan sa sandatang simpleng gumagana. Ang maasahang katangian ay bunga ng dekada ng laban at patuloy na pagbuti. Hindi yan matutumbasan ng pagmamadaling magpatupad ng bagong sistema. Pinatunayan din ng mga kasalukuyang labanan ang isa pang aspeto ng pagiging simple ng disenyo ng Sidewinder. Kahit moderno at advanced, ang mga bagong version ay hindi umaasa sa mahihinang data link o network para gumana. Ang AIM-SHAM-X ay maaring gumana ng maayos kahit na na-jam ang Global Positioning System na spoof ang radar at naputol ang komunikasyon. Isa itong tunay na fire and forget na sandata. Itutok, paputok, at ang misil na ang gagawa ng natitira. Ang nagpapakaka-espesyal talaga sa Sidewinder ay hindi lang isang kakayahan o technical na espesipikasyon, kundi ang kombinasyon ng pagiging maaasahan, kakayahang mag-adapt, pagiging matipid, at napatunayang performance. Kapag pumapasok sa labanan ang isang piloto ng fighter jet, gusto nila ng mga sandatang mapagkakatiwalaan nila. Siguradong sigurado, nakuha ng Sidewinder ang tiwalang yan dahil sa daan-daang totoong tagumpay sa labanan mula Vietnam, Falklands, Gulf Wars, at iba pa. Ang sandata na unang ginawa bilang heat-homing rocket ng volunteer engineers sa disyerto ng California, ay naging matibay na simbolo ng teknolohiyang militar ng Amerika. Nalampasan nito ang Cold War. Ito ay dinisenyo para sa inangkop sa mga banta na hindi kailanman naisip ng mga lumikha nito at patuloy na umuunlad para sa mga labanan na hindi pa nagaganap. Habang gumagawa ng bagong misil ang iba't ibang bansa, nananatiling pamantayan ang Sidewinder para sa maikling distansyang air-to-air na misil. Ang pangalan nito ay may bigat na sa militar sa buong mundo. Hindi ito kinatatakutan ng mga kalaban dahil ito ang pinakabago o pinakamakinang na sandata. Kinatatakutan nila ito dahil kapag pinaputok ang isang Sidewinder, halos palaging tinatamaan at napapatay nito ang target. Salamat sa panonood ngayon. Para malaman pa ang tungkol sa isa pang sandatang Amerikano na nagbabago ng modernong pakikidigma, panoorin ang aming pagsusuri tungkol sa Stormbreaker bomb. At para manatiling updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa teknolohiya at estratehiya ng militar, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.